Hi, this is Yoyo Sam. Welcome to my channel. Sa lahat nag-subscribe, maraming salamat po. At mayroon akong hinihiling na tatlong kahilingan. Please subscribe, like, and share. At kung mayroon kayong comments, just comment to my comment section of my channel. At hit also the notification bell. Okay, come on. Let's bolt in! Pagsuman! Ang anahaw. Ito yung puno ng anahaw, mataas na to. Siguro mga 12 feet na tong anahaw na to. Matagal na daw to. So ito yung anahaw. Ayan. Anahaw to. Mayroon to, sa aking nalalaman, ang anahaw ay 10 kuha na pwedeng magamit, pero kung mayroon kayong alam na kuha na paggamit, pakisabi na lang sa aking comment lang sa YouTube. Kasi yung 10 lang ang alam ko na gamit, yung trunks, ito, yung body, pwedeng gamitin ng sahig o tarik ng bangka. Ito matibay to, yung dahon, yung gawin ng pambalot ng suman at pangkuha ng atip ng bahay kubo. Yun ang gamit ng anahaw. At yung pangmalit pwede ito kuhaan ornamental plant. So ito yung anahaw. Maulan ngayon, ako pumunta rito. Hindi lang ako pumunta dun sa aming bukirin dahil malayo. Dito lang ako sa malapit. At ito pa rin isang maliit na anahaw. Yan. Maliit ito, pero kuha na. Yan. Yang mura na dahonan ay yan ang gamiting pangsuman, gawing pangkuha ng salakot. Ito ang anahaw. Hindi na ako pumunta ron sa pinagkunan ng una. So kung mayroon kayo mga comments o manalalaman kung anong pang mga kagamitan ng anahaw, paki-comment lang sa aking YouTube. Thank you very much. Hi, hello, this is Yoyo Sam. So sa ngayon, ito na ang aking dugtong, kasi kanina nagpumunta ko dun sa puno ng anahaw at binidyohan ko yung malaking puno. Ang oras ngayon ay 3:40, November 19, Tuesday, 2020. So ang una kong sabihin ay yung ornamental plant na anahaw, pwede siyang itanim sa paso at sa lupa. Kung sa paso, siya ay matagal lumaki para siyang nabonsai. Kung doon naman sa lupa, madali siyang lumaki kaso hindi mo na mailipat. Yun ang dalawang parang dalawang difference ng paso at saka sa lupa. Yung unang gamit ng anahaw, yung pambalot ng suman. At bago yan ibalot sa suman, siya muna ay ibilad mga isang araw. Pagkatapos niyan ay himay-himayin, bagay 4 na dahon at siya pwede nang ibalot sa suman. Yung pangalawa, igawing salakot at ibilad din yan sa araw, mga kalahating araw yata yan, pwede na. At doon na tahiin at ilagay sa isang hulmahan para maging salakot at pwede na pang kuwan na hindi ka mainitan. Ang pangatlo naman ay pamaypay. Ibilad din yan sa araw. Pagkatapos sa paggawa ng pamaypay, maraming ori yan, yung parang heart at saka parang diamond ang paggawa ng anahaw. At saka sa pamaypay. Doon naman tayo sa puno. Ang puno ng anahaw ay siya matibay, mas matibay pa nga sa puno ng niyog. At ang haba niyan ay mga 20 feet yata, yung pinakamatanda. At pwede yan siyang gawing lumber. Mas maganda yan, matibay. Yung gawing sahig at i-planer mo lang yan, malinis na yan at makintab. At gawing tarik sa isang maliit na bangka at siya ay good lumber. So bali 6 o 10 8 na yun na gamit ng anahaw. So doon naman tayo sa ugat o
ang ugat ng anahaw o ang murang yung sariwang ugat, ibabad mo yan sa tubig at pakuluan hanggang kumulo na at palamigin bago inumin. At yan din ay sabi ng mga herbalist na siya ay makagaling sa mga may sakit ng karamdaman sa mga katulad ng mga sakit sa kasukasuan, rayuma o arthritis. Pero itong herbal na ito ay hindi pa aprobado ng scientifico o anumang pagsusuri ng mga doktor. Kaya ito kung kayo ay mayroong mga karamdaman, mas maigi na kayo ay pumunta sa inyong doktor ang magpakonsulta. Ito ang halaman na gamot ng anahaw o gawing panglunas, ay ito ay isang alternative lamang. Kung hindi pa ka napagpunta sa iyong doktor, pwede mo na kayo itong uminom. At saka yung pangalawa pa, sa ugat. Ang ugat na ito ay pwedeng ibabad din. Pagkatapos yan ay natuyo na, igawin yung ilagay sa langis ng niyog at doon gawin yung panghaplas tuwing hapon para maampatan ang sakit ng iyong naramdaman. Yun ang sabi ng mga yung albularyo. Albularyo naman o herbalist pala. So, ulitin ko. Unang gamit ng anahaw, yung salakot, yung sa dahon salakot, pambalot ng suman, pamaypay, ang trunks, yung single o gawing pang-atip sa bahay, kubo. Yung sa puno naman ay gamit sa sahig at saka gamit ng tarik sa bangka. Ang sa pangwalo, good lumber, siya ay magandang lumber din. At pangsiyam, yung sa ugat ng puno ng anahaw. At saka pangsampo, ang ugat din ay ibabad sa langis ng niyog. Bago mo ako magpaalam ay sabihin mayroon akong 3 kahilingan sa aking mga subscriber. Please subscribe, like and share to my channel. This is Yoyo Sam. At saka lahat ng nag-antabay sa aking mga video, maraming salamat at thank you for the next vlog. See you soon. Bye bye.